Masayang araw, mga ka-PL. Marami-rami na naman po tayo pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Unahin ko po, mga kababayan, etong si Auntie Claire. Nagpunta ho siya sa eskwelahan ng UST, kung hindi ako nagkakamali. Palibhasa, dito daw ito nag-aral. Scholar pati, mga kababayan. No? Eto, kaklaruhin ko lang hindi ko po ipinupunto dito yung eskwelahan ng UST, kundi si Auntie Claire. Okay? Siguro, in-invite siya nitong eskwelahan, mga kababayan, para mag-speech. Kaharap niya mga estudyante. Hindi ko alam kung meron mga magulang o mga guro. Basta, ang makikita nyo po dito sa video, mga estudyante. Speech siguro yon, mga kababayan, para i-encourage yung mga mag-aaral na ayusin ninyo ang inyong pag-aaral, huwag kayong magbulakbol, huwag nyong sayangin ang perang iginagastos sa inyo ng inyong mga magulang para pagdating ng araw, makapagtapos kayo ng pag-aaral at higit sa lahat maging profesional nang sa ganun magkaroon ng magandang buhay. Parang ganun ba, mga kababayan? Natural yan, di ba? Kapag inimbita ka sa isang okasyon, halimbawa, kasal, isa ka sa mag-i-speech, halimbawa, ninong ka. Siyempre, yung tungkol din po sa event na nangyayari, kampanya sa politika, tungkol din dyan. Pero itong si Auntie Claire, mga kababayan, imbes na i-encourage yung mga estudyante, iba po ang mga lumalabas sa bibig. Nagmistula na ho siyang propagandista, mga kababayan. Palibhasa, dilawan man daw itong babaeng ito. Yung mga dilawan, ayon po sa ating mga kababayan, magaling daw yan sila sa propaganda. Magaling. Parang bumango yung sarili nila. Kinakailangan po nilang batuhan ng putik ang mukha ng kanilang kalaban. Ganon. Ganyan po ang propaganda, mga kababayan. Ulitin mong sabihin yan sa tao hanggang sa papaniwalaan ka. Kasi ang kasinungalingan, mga kababayan, pag inulit-ulit mong sabihin yan, nagiging totoo yan. Ang lumabas po sa bibig ni Auntie Claire, mga kababayan, Duterte pa rin. Paninira pa rin sa mga Duterte, mga kababayan. Palibhasa, matatalino yung estudyante ng UST, mga kababayan. Alam na nila ang magiging tema ng mga sasabihin ni Auntie Claire. Na inisiguro yung mga estudyante. Binu si Auntie Claire, mga kababayan. Boo! Ang inang yan. Nakakahiya, mga kababayan. Yung bang in-invite ka para mag-speech, pero ang maririnig mo dito sa video, boo! Nakakahiya. Ito na po yung video, mga kababayan. Sensya na, napahaba po yung ating intro. Paniliwanag ko pong maigi para hindi po tayo magkamali. At higit sa lahat, baka mamaya may masabi tayong mali. Nako, baka pagalitan po tayo ng UST. Ito na po yung video, panoorin po natin. Dami-daming mga Pilipino, yung iba, leader pa ng bansa, ibinebenta ang Pilipinas. Right? Kayo, mga classmates, ramdam ko na aware kayo. Di ba? Maliwanag, dinig na dinig sa video, mga kababayan, nagkaisa yung mga estudyante doon sa bandang likuran na binu siya. Maka Duterte pala itong mga batang ito. Alam na nila Di ba? Ang layo kasi nung topic niya. Hindi po angkop sa event na dinaluhan niya.
hindi pag-i-encourage sa mga estudyante, kundi propaganda pa rin, paninira sa mga Duterte. Hindi yun ang gustong marinig ng mga estudyante, Auntie Claire, no? Yung paninira mo sa mga Duterte, kuha na namin yan. Ibig sabihin, matik na, kumbaga, natanggap na namin yan na nariyan ka bilang isang undersecretary ng PCO na walang ibang ginawa kundi paninira sa mga Duterte. Kasi wala kang may pagmalaking ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Kaya para mapansin ka, siraan mo ng siraan ang mga Duterte pero hindi naman tumatalab. Auntie Claire, huwag mong turuan ang mga bata na maging kasing ugali mo. Huwag mo silang turuan na maging propagandista. Ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kapag hinulma mo yan sa mabuting hulmahan, lalaki yan na mayroong magandang asal, magandang pag-uugali. Hindi katulad mo. Tabingi. Katulad din ng panganang amo mo, ngiwi. Diba? Huwag mo tuturuan. Iayos mo. Yung mga sinasabi mo, batay sa event na dinaluhan mo nang hindi ka magmukhang bobo, Auntie Claire. Mahirap sa'yo eh. Baka pag pumunta ka sa isang kasalan, sa isang birthday, o baka sa lamay, halimbawa, mag-speech ka doon para magbigay ka ng tawag dito, makikiramay ka sa naulila. O, halimbawa, may namatayan kang kapitbahay, wag naman. Siyempre, makikiramay ka sa mga naulila. Mag-speech ka kung hihingan ka ng kapirasong pahayag tungkol sa pagiging mabuting tao nung namayapa. Ganun ba? Di ba marami yan eh. Maraming may mga ganyang event na lamay na mayroong mga nagsasalita. Lalo na yung mga mayayaman, no? Yung mga pumapanaw. Baka pati sa lamay, Duterte pa rin. Auntie Claire, nagmumukha ka ng bobo. Sayang, yung eskwelahan na pinanggalingan mo, ayan, at doon ka nakapagtapos ng pag-aaral, magaling, maganda ang eskwelahan na pinanggalingan mo. Pero, parang lang naman, parang nadadamay, nasisira dahil sa ipinapakita mo ngayon na pag-uugali na wala ka ng ibang sinasabi kundi paninira sa mga Duterte. Masyado ka nang nilamon ng sistema sa politika, Auntie Claire. Halata na busog ka dyan sa pwesto mo, lalo na sinasama ka ng amo mo sa mga biyahe ninyo. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan namin sa'yo? Di ba? Kundi, paninira naman lang talaga. Hindi katulad namin, kami mga DDS vlogger, kung meron kaming makitang magandang nagawa ng kasalukuyang Pangulo ng ating bansa, magandang nagawa, yung papakinabangan talaga ng ating mga kababayan. Pinapasalamatan namin siya. Patas ba? Patas lang. Kung mabuti yung ginawa, di pasalamatan natin. Pag halimbawa sinabi niya, re-resolbahin natin ang problema sa Dolomite na bumabalik na naman ang mga basura. Yan! Papalakpak kami dyan. Ibabalik natin yung mga puti. O magtatambak ulit tayo ng mga Dolomite para bumalik sa ganda. Yan! Diba? Ipapatigil ko ang online gambling ora mismo. Yan! Papalakpakan ko si Marcos niyan. May makikita na kayong 20 pesos na bigas kada kilo sa lahat ng palengke sa buong Pilipinas. Nako,
baka hindi lang palakpak ang gawin ko kay Marcos, mga kababayan. Kung ganon, Auntie Claire, ang mga gagawin ng amo mo, talagang papalakpak kami. Pero yung mananahimik siya sa pagdukot sa dating Pangulong Duterte, nanahimik din siya yung sangkaterbang droga na nakuha doon sa Alitagtag, mantalang naroon siya, pinuntahan niya. At tahimik siya sa GAA o sa BICAM report. Di ba? At marami pa na mga isyong dumaan sa ating bansa na tahimik lang siya. Higit sa lahat, yang hinihingi sa kanya ng tao na hair follicle drug test na hindi niya maibigay. Pag sinabi niya, bukas na bukas, magpapa-hair follicle ako, papalakpakan ko siya. Live ha, live. Hindi yung nakatago, nakakulong sa isang kwarto na isang klinika. Live, video talaga. Ganon. Tulad ng ginawa ni Congressman Pulong, ganon. Papalakpakan ko talaga siya. Kaso wala Di ba? Yan kami. Kami mga DDS vlogger, ganyan kami. Patas kami. Hindi katulad mo, Auntie Claire, maituturing ka na po na propagandista. Ano ba propagandista? Ay di ugali ng mga makakaliwa. Hindi ka naman siguro makakaliwa, ano, Auntie Claire? Hindi ka naman siguro, ano, nagtatanong lang ako, ha? Wala nang ibang ginawa itong taong ito, kundi manira sa mga Duterte. Tuloy, pati mga estudyante nakapansin o nainis, pambabastos yung sa'yo. Di ka ba nahiya? Masakit pa yun sa literal na sampal, Auntie Claire. Yung ibo ka, inimbita ka para mag-speech, tapos ang mapapala mo, nakakahiya. Di ba, mga kababayan? Tapusin na natin si Auntie Claire. Dito pa tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Video pa rin ito. Medyo mahaba at masarap naman po panoorin kahit na mahaba siya. Bibi Gandang Hari. Binanatan po si Vice Ganda. DDS talaga yan Si Bibi Gandang Hari hindi nakatiis, mga kababayan. Nagsalita na. At kung hindi ako nagkakamali, matagal na palang merong alitan o sagutan itong dalawa. Si Vice Ganda at saka si Bibi Gandang Hari. Matagal na. Dadagdagan lang ngayon dahil sa video naging viral sa social media na pambabastos ni Vice Ganda kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na po, panoorin po natin, mga kababayan. Pupunta ako kayo dyan. So, sa 45, he's 45. At 52 ko. Tinawag niya akong matanda. Diba? Tinawag niya akong matanda. Aba, para sa akin, any ganda term cannot be Binibini Gandang Hari. Therefore, Charles Bibi Nation, but really, yung any ganda, yung term na ganda, shouldn't be related to him. Kasi walang maganda sa kanya, honestly. Hindi ako namumutya, but really, base sa mga napapanood ko at sa nakikita ko, minus the wig, baka may maganda sa kanya yung wig. Honestly, maganda naman yung wig. Walang maganda. So, hindi siya si Vice Ganda. From now on, BB Nation, we shall call this person Vice Tanda. Siya si Vice Tanda. Okay? If you are in my case, what will you do? Ano mararamdaman mo? Diba? Because those are the bashes na tinanggap ko na hindi ako nagsalita ever. Pero yan yung mga bash ng mga plastikadang mga tao, diba? Yung parang, look who's talking. Tignan mo kung sino ang may napakakapal na makeup, diba? Yung, I'm not picking a fight. But it's just that it's time to speak. Pero yan yung mga sinasabi ko noon na tinatanggap ng isang
individual na kagaya ko who happens to be transgender, and sadly and unfortunately, it is coming from the LGBTQ community. Diba? The nerve from the LGBTQ community. Eh, ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko. Questionin mo. Eh, wala pala talaga. Walang sense. Walang sense. Maswerte ka, sumikat ka, dahil bobita ka. Ang pagbababae daw sila sa sarili lang. The hell? Ano ibig mo sabihin? Na ang pagiging babae sila sa sarili, ano? Parang ikaw, pagdating mo sa kwarto, nakabra ka, ganon? Hipokrita. Sa kanilang dalawa, hindi pa ako tapos. Nag-uumpisa pa lang ako, sa totoo lang. Sino kaya mukhang unggoy sa amin dalawa? Excuse me sa word, hindi ko sinasabi mukha kang unggoy. Sa'yo nang galing yan. Pero tumingin ka sa salamin at tignan mo ngayon kung sino ang mukhang unggoy sa ating dalawa. At yung isa, love daw niya si Rasta. Saka pa nabaki? Nagsasalita ako ngayon kasi hindi pwede naman manahimik. Eh, tignan nyo naman. Nagpa-interview pa sa TV Patrol para i-bash lang ako. Katsipan. Para sumikat. Eh, fair, sumikat naman siya. Isang malaking bangaw. Imagine niyo ang Pilipinas, ganun na bumaba ang integridad ng pag-artista sa Pilipinas. Bangaw talaga yung sumikat. Ngayon, okay, pakitanggal na rin ang wig. Diba? Bago magsalita ng ganyan, huwag masyado. Kasi, ganun ba? Dami mo, badoy talaga? Badoy? Para i-comment mo na mag-model 40, how dare you? I hope marinig to ng mga racist at makita ang pagiging racist mo, bruha ka. Kasi, bakit walang karapatang mag-model ang 40? O ikaw, 40 anyos ka na ngayon, I think. Tama na rin yung pa-makeup ng ganyang kabigat. Medyo masyonda na rin para dyan. Ngayon, tumatanda ka rin. Tignan natin, tako kainin mo sana lahat na sinabi mo. O, simula ngayon, bystander na. Sabi ni Bibi Gandang Hari, bystander. At tinawag pang bubita. Si Vice Ganda, mga kababayan. bystander na pala. Bystander. O di, nakahanap siya ng katapat, mga kababayan. Hindi stand-up comedian yan. Hindi yan nagtatrabaho sa isang entablado para kumita ng pera. Mamahiya, no? Ng ibang tao para magmukhang katawa-tawa. Si Vice Ganda, may pinag-aralan yan. Di ba? Matalino. Nag-aral pa sa Amerika. Sa madaling salita, hindi niya po kalibel si Bibi Gandang Hari, mga kababayan. Si Vice Tanda, bubita daw, bubita. Kaya, tingnan niyo yung, ako, hindi ko sinisiraan yung show nila. Hindi ko sinisiraan yung show nila dyan sa It's Showtime. Pero, malayong-malayo sa ibang TV show na hindi ko rin pinapanood. Kasi, may doon, may mahilig doon sa pinsan ng Coke. Ano ba pinsan ng Coke? Iniinom na soft drinks. Ano pinsan nun? Oh, yun. Ayaw ko na banggitin. mga kababayan. Mga kababayan. Hindi mo ba? O di? Bystander. Uulit ka pa. Ito ang ipagtatapat namin sa'yo. Si Bibi Gandang Hari at tunay na may ganda. Tsura ng mga kababayan. Pagkumparahin natin yung mukha ni Vice Ganda at saka ni Bibi Gandang Hari. Talagang maganda si Bibi Gandang Hari. Si Vice Ganda, tanggalan mo ng wig. Panot man yan daw. Panot. Tanggalan mo ng make-up yan. Mukha mo niyang butike. Totoo ba? Balikan po niyo yung nakaraan niya mga litrato, matagal na. Mukhang kabayo na pinaghalong butike.
Hindi sa nanlalait ako ha, mga kababayan ha. Totoo man talaga. Oh, kahit nga si Bibi Gandang Hari, nasabihan niyang pangit daw siya eh. At yung ating mga kababayan, tawag sa kanya, kabayo daw eh. Yung nakikita mo sa paningin mo at sinasabi mo, totoo yun. Alam nga masabihin kong pangit si Bibi Gandang Hari, eh, puta nga, kagandang lalaki niya nung bata pa siya. O, ngayon, maganda pa rin. O, diba? Kung ano yung nakikita na mata mo, yun ang sabihin mo totoo. Diba? Merong isang krimen. Nakita mo ang pumatay yung nakakulay itim. Tapos, kasama na nakakulay itim yung nakakulay puti. Ituturo mo. Hindi yung nakakulay itim kasi nakakulay puti. Eh, mali yun. Sabihin mo yung totoo. Di ba? Parang ganun lang. So, walang ganda. walang vice ganda. Sabagay, tulad nga sinabi ko nung nakaraan, vice ganda. Kung merong maganda, meron pong vice. So, hindi siya maganda. Di ba? Parang president tsaka vice president. Yung vice president, hindi siya presidente. Vice lang siya. Ganon. Yan si vice ganda. Na ngayon ang tawag, vice tanda. Ayos! O, dito ba tayo sa isa pang video, mga kababayan? Baka napanood na po ito ng karamihan. Etong naging sagutan po ni Robin Padilla at saka ni Rapi Tulfo na parabagang kine-question nitong si Rapi Tulfo, si Robin Padilla, mga kababayan, tungkol dito sa isinusulong niyang batas na yung babaan nga yung edad ng mga bata na kasi mga bata ngayon ginagamit na lang para sa pang-hold up, sa pagpatay kasi nga hindi nakukulong, di ba? Babaan daw, babaan. Yan. Kine-question ngayon ni Rapi Tulfo si Robin Padilla, meron daw ba silang pinagbasihan na mga batas mula sa foreign country? Ito po ang naging sagot ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Palibasa atong si Rapi Tulfo. Galing-galingan man lang itong mama na ito. Ginagawa niyang baluarte ang Senado katulad ng baluarte niya sa Rapi Tulfo in action. Pag-grandstand lagi itong mama na ito. Minsan ka na nga lang lumabas sa Senado, ganyan ka pa umasta. Tandaan mo, re-electionist ka sa 2028, huwag ka masyadong pabida, at wag mong titirahin ang mga kapwa mo senador na Maka Duterte, baka laglag ka sa 2028. Tsumamba ka lang nung unang takbo mo. Kasi napakalakas ng Rapi Tulfo in action mo. Eh hindi naman lahat ng lumalapit daw sa'yo, natutulungan mo. Eh, mayroon lang lumalabas na babasa ko lang sa mga comment section. Ito na po sinabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Panoorin na po natin. Ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na bang pang pag-aaral na ginawa? Opo. Dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala,
hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Opo. Sa pool, si Rapitol po, mga kabayan. Sa pool, ha? Buti pa si Robin Padilla, merong mga pinagbasihan, may mga binanggit siyang bansa, di ho ba? Tama lang. Ako, sang-ayon talaga ako sa batas na yan, mga kababayan. Bakit? Katulad dito nag-viral sa social media. 3 kabataan, oo, mga minor de edad. Yung binugbog ho nila, mas bata pa ho. Kung di ako nagkakamali, grade 7, dumaan lang daw yung bata. No? Dumaan lang. Nandoon yung 3 tambay ng mga kabataan din, minor de edad. Siguro mga 15, 16, 17. Minor yan di ba? 18 sa atin, pwede na makulong Oh. 16, pagparang natin. Kasi nakita ko yung tsura nila Sabi ko, hindi naman masyadong kabataan na ito. Konti na lang kulang, magdi-18 na ito O pagpalagay na nga natin, ano na lang, 15 na lang. Binugbog yung dumaan. 3 ang bumugbog, pinagtripan lang ba? Walang ginagawang kasalanan ng bata Di ba? Bas bata, di hamak sa kanila 3 pati sila. Dumaan lang, pinagtripan, namatay. Walang batas na katulad nitong isinusulong ni Senator Robin Padilla. Ligtas. Paano ho yung mga naulila? Halimbawa, tayo ang magulang nung batang na namatay nga dahil sa ginawang pambubugbog sa kanya nitong 3 kabataan din. Di ba napakasakit na hindi ho natin makuha ang hustisya? At sa panahon na ito, ginagamit na po ang mga minor de edad para sa paggawa ng krimen. Hawak ng ilang mga sindikato. Kinuha sa magulang, kinidnap. Hawak ng sindikato para mamalimos. Iba para mang-hold up, mang-snatch. Tapos i-remit nila doon sa kanilang amo. Kasi kung hindi, bugbog sarado. Hindi sila makawala kasi mayroong mga matang nakatingin sa kanila at mayroong nilagay sa katawan nila na tracker. Natatrack sila. Saan man sila pumunta, nakikita sila. Kasi mayroong ibinaon sa katawan nila na parang GPS. Ganyan po katindi ang tawag nito, mga sindikato na yan. Kala natin, simple-simple lang ganyan-ganyan lang mga yan. May mga nakatingin dyan. Nasusubaybayan yung mga yan. Kaya yung bata na hawak ng sindikato, napipilitan na gumawa ng masama dahil yan ang inuutos sa kanila, kumita sila ng pera sa pamamagitan ng pagnanakaw o snatch ng mga kagamitan, alahas man o cellphone, para mayroong maibigay doon sa kanilang amo. Sila ang ginagamit kasi hindi nakukulong. Pag nahuli ng pulis o nahuli mismo noong biniktima nila, pagdala sa presinto, pakakawalan lang. Dahil yan sa batas na kabubuhan. Sino ba kasi gumawa ng batas na yan? Diba? Oo. Sabihin natin bata pa. Masyado para mabilanggo. Magulang tayo. May mga anak din tayo. Tayo mismo mangaral sa ating mga anak. Pangaralan natin. Diba? Sa atin, tayo talaga ang pinakapundasyon sa isang pamilya para mapalaki natin ng maayos, matino yung ating mga anak. No? Merong mga bata na naliligaw talaga ng dandas dahil nga sa mga yung magulo ang buhay, sobrang hirap ng buhay, hiwalay pa yung tatay at nanay, yung nanay nagdudroga, yung tatay nagdudroga, di ba? Anong magandang pundasyon? Anong magandang maituturo ng isang magulang kung ganyan ang pamilya? So, ang bata niyan, mga kababayan, layas. Barkada dito, barkada doon, hanggang sa matututo ng gumawa ng, halimbawa, pagnanakaw. Hanggang sa papatay na ng tao para makakuha
ng mga kagamitang nanakawin nila. Ganon. Di ba? Dapat lang talaga na maging batas itong isinusulong ni Senator Robin Padilla para yung mga kabataan hindi umabuso. Bata pa naman ako. Minor pa naman ako, hindi pa ako makukulong. Pag-aabuso yan eh. Ito na lang kasi. Tayo mismo, kung halimbawa tayo mismo ang nakaranas, anak natin ang binawian ng buhay ng kapwa niya, bata rin, minor de edad, hindi makukulong. Di ba sakit? Paganti na lang boy, pasampal na lang. Sabihin mong ganon, magkakasuhan ka rin. Dukutin mo, patayin mo. O di, mali yun kasi inilagay mo ang batas mo, ang batas sa kamay mo, which is mali. Kaya nga dapat meron talagang batas para merong managot na kahit na minor de edad ayon doon sa panukalang batas ni Senator Robin Padilla. Ganun lang kasimple yan. Di ba, mga kababayan? O ito pa, idagdag ko. Basahin ko, mga kababayan. Ano daw ito open letter daw ito, mga kababayan, ng isang guro. Ipapakita ko naman po, mahaba-haba ho ito. Kasi, etong si Rapi Tulfo, ito kanina Rapi Tulfo, ngayon Rapi Tulfo pa rin. Baka sabihin ni Senator Rapi Tulfo, pinag-iinitan ko siya, sinisiraan ko siya. Walang ganon. No, hindi ko siya sinisiraan at hindi naman siya dapat siraan. Ito kasi, may sinabi siya tungkol sa PTA, Parents Teachers Association, mga kababayan, na meron pong nasaktan na isang guro. Ito ang sabi, ayan, ito yung sinabi ni Rapi Tulfo. Gigil na gigil ako sa mga PTA na ito. Every time na magkakaroon ng Parents Teacher Association meeting, instead na pag-usapan yung academic performance ng mga estudyante, ang pinag-uusapan lagi, project, collection, paano tayo magpapatayo ng stage, etc. Nagre-reklamo siya, karami niya namang pera, tayo nga, pobre. Ang baga naman yan, Senator Rapi, hindi naman po sa'yo lahat ang gastos. Mag-aambagan niya kung gaano karaming mga magulang, hahatiin yan kung ano man ang proyekto sa isang eskwelahan. Reklamo ka ng reklamo Parang wala ka namang pera. Sa YouTube mo pa lang, napakalaki ng kinikita mo. Pwede mo kang i-donate na lang yan. Kung ako sa ganyang kalagayan mo, magdodonate ako na magdodonate. Matatandaan pa ako ng mga tao, si Rapi Tulfo may gawa niyan. Nagre-reklamo ka, ang yaman mo. Eto, ang sabi ng isang guro, mga kababayan, basahin ko. Guro daw siya. Ayan, nakikita nyo naman po ang pangalan ng page. Taga DepEd ako, grade 5. Open letter para kay Senator Rapi Tulfo. Okay? Para kay Senator Rapi Tulfo. Ginoong Senador, bilang guro at magulang na araw-araw ay nasa gitna ng tunay na laban para sa edukasyon, nais ko pong ilahad ang totoong kalagayan ng aming mga paaralan. Mga sitwasyong hindi nakikita sa TV o naririnig sa komite. Number 1, ang silid-aralan ay parang pugon. Mainit, masikip, kulang sa ventilasyon. Paano po makakapag-aral ng maayos ang mga bata kung hirap silang huminga sa init at siksikan? Narinig mo yan? Senator Rapi Tulfo? Simpleng ambagan lang para sa isang proyekto na napapag-usapan ng PTA meeting na yan, inireklamo mo? Dami mo namang pera, milyonaryo ka po. Maliban sa YouTube mo, pinapasweldo ka po namin. Di ba napakasarap pakinggan sa isang politiko na
galing ni senador, ang galing ni gobernador, ang galing ni congressman. Nagpatayo ng ganito, ganyan. Ako nga, pobre lang ako, Senator Rapi Tulfo, hindi pagmamayabang. Kwento ko lang. Ha? Hindi sa pagmamayabang. Kwento, kunti lang. Pobre lang ako, mahirap lang ako. Pero, nung humingi ang eskwelahan ng anak ko, nung high school pa sila, alam niyo yung mga pader, mga kababayan, poste to, buhos, poste, tapos poste na naman. Siguro mga 2 dipa yata o 1 dipat kalahati na pinail na yung pader po sa eskwelahan, di ba, may nakalagay, donated, by, yan, may nakalagay, family, ganito na yan, De La Cruz family, yan. Di ba, may nakalagay na ganyan? Nag-donate nga ako ng isang ganyan Alang-alang sa eskwelahan ng anak ko kasi naaawa ako, wala mang itong pader. Ano yun public school yun Walang pader, nasira kasi tumumba dahil nung lumindol dito sa amin, duma siguro yung pader na ba, tumumba. Nagkaroon ng PTA meeting, di nagtaas na ako ng kamay. Ako na po, magkano lang naman yung mura man lang yan. Di ba? Pobre lang ako. Nagawa ko. Ikaw reklamo ka. Yaman mo. Kala ko ba senador ka? Pag senador, lingkod bayan, public servant, tumulong ka sa kapwa mo. Hindi magre-reklamo. Hindi yan adik ang nanghingi sa'yo. Parents Teacher Association yan. Mga magulang at mga guro sa isang eskwelahan na nag-uusap-usap para sa isang proyekto sa eskwelahan. Nagre-reklamo ka, senador ka pa naman. Anak ng... Di ba? Pangalawa, PTA. Hindi po ito sa pilitan. Di ba? Ang mga proyekto ay pinagkakasunduan ng mga magulang mismo. Kami pong mga guro at tagabantay ito. Tagagabay, Mga guro ay tagagabay lang. Laging nasa agenda ang academic performance ng mga bata. Yun naman pala Kung may reklamo man, madalas mula sa mga hindi nakakadalo sa meeting. Ayun, baka hindi ka dumadalo sa meeting, Senator Rapi. Kaya nagre-reklamo. Dumalo ka sa meeting para maintindihan mo yung buong agenda. Nasa agenda naman daw pala yung sinasabi mong academic performance. Pahiya ka. Reklamo ka. Di ba? Nasa agenda na. Ikaw naman palibasa, hindi ka dumadalo sa meeting. Puro ka YouTube. Wala ka sa Senado, nasa YouTube ka. Dumalo ka daw. Yun daw yung mga nagrereklamo. Yun daw yung madalas hindi dumadalo Number 3. Mas malalaking issue ang dapat tutukan. Korupsyon na mas mataas na posesyon. Pang-aabuso sa GSIS loan gamit ang pangalan ng mga guro. Yan, nangyayari daw yan, mga kababayan. Mababang kalidad ng mga laptop na ipinamimigay. Dagdag na benepisyo at proteksyon para sa mga guro. Ito yung mga nais ng mga guro, pabago-bagong sistema ng edukasyon sa bawat palit ng pamunuan na kami rin ang nahihirapang habulin. Paulit-ulit na pahirap na lesson plan format, gayong pwede namang magbigay ang DepEd ng standardized at handa nang gamitin. Lumalalang bullying hindi lang sa mga bata kundi pati sa mga guro. Kakulangan sa mga aklat
sa mga paaralan, lalo na ang mga nasa probinsya. Ako ay 8 taon na ng guro sa grade 5 pero wala kaming natatanggap na aklat. Sariling sikap upang makakuha ng kopya nang sa ganon ay hindi mapag-iwanan ang aking mga eskwela o kanyang mga estudyante. No. Ang sakripisyo ng guro ay walang katapusan. May mga guro pong nagkakautang para makabili ng projector, TV at iba pa o iba pang gamit sa pagtuturo. Hindi po ito galing sa pondo kundi sariling bulsa. Narinig mo ang hinanaing ng isang guro, Senator Rapi Tulfo, tapos kung magreklamo ka sa ambagan ng mga parents sa isang PTA meeting, wagas. Payaman mo naman Senador, bisitahin po ninyo ang mga paaralan. Yan, lumabas ka sa comfort zone mo, Senator Rapi Tulfo. Pag ikot ka, senador ka pa naman. Makita mo ang problema sa mga pampublikong paaralan. CR na pakabaho. Pag pumasok ka, ang hapdi sa mata ng panghi. Hindi lang mapanghi sa ilong, ang hapdi na sa mata. Yan. Gumawa kayo ng trabaho. Simpleng ambagan. Nagre-reklamo ka, gigil na gigil ka. Ito pa, hindi para photo op, kundi para maranasan mismo ang init, sikip at hirap ng mga kalagayan o ng aming kalagayan. Kung tunay nating mahal ang edukasyon, pakinggan muna ang mga guro, ang unang saksi at kasama ng mga bata sa kanilang pagkatuto. Nagmamahal isang guro at magulang na araw-araw nakikibaka para sa kinabukasan ng mga bata. Sa pool si Rapi Tulfo, pinahiya ng isang guro. Uulitin ko yung sinabi niya. Gigil na gigil ako sa mga PTA na ito. Every time na magkakaroon ng Parent-Teacher Association meeting, instead na pag-usapan ang academic performance ng mga estudyante, ang pinag-uusapan lagi, project, collection, paano tayo makapagpatayo ng stage, etc. Yun ang naging sagot ng guro. Pahiya si Rapi Tulfo. Masyado kasing pabida Imbis na tumulong ka na lang sa mga paaralan, total senador ka naman, elected official ka naman, pinapasweldo ka naman ng taong bayan, at higit sa lahat, mayaman ka naman. Ipamahagi mo naman yung yaman mo sa tama. Wag puro yabang. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.